pabayaan. Ha? Praise God. Pag kayo ba'y manalangin, ang magdakila sa lahat, ang Diyos, na tunay na o Diyos, narito kami, Panginoon, sa iyong bahay sa bayan. Ay patuloy kami lumalapit, Panginoon, humihingi ng gabayan, pagtubay sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. At patuloy kayo hindi po, Panginoon, sa aming pagsalubong sa bagong taon, Panginoon, ay patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Pakilinisin mo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Ay patuloy kami, Panginoon, na nagpapakababa. Ikaw, O Diyos, ang aming itinataas sa aming buhay. At patuloy mo, Panginoon, na gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. At patuloy paalala sa aming, Panginoon, kung gaano kabuti, Panginoon, kung gaano kakadakila, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na kami ay samahan, Panginoon, dito sa luwain, Panginoon, ng aming church, Panginoon. Patuloy nga, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang manguna. At ang Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ang bahayag sa gawin ito. Patuloy nga, O Diyos, ang dalangin namin, Panginoon, na yung nagsasalita ng ibahayag. Patuloy mo, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng talino, kaalaman, at magmumula sa iyong kaharian, sa iyong ayon sa iyong salita, Panginoon. Patuloy nga, O Diyos, ikaw ang aming pinupulit, dinadakila sa gabing ito. Diyos, tanggapin mo, Panginoon, ang aming paburi at nagpagsamba na may pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ginagawa ng testimony na ayun, mga kapatid, tayo po ba ay pinagpala ng ating Panginoon hanggang sa tapos ng taong 2025? Ganyan po ba? Pinagpala po ba tayo? Praise God. Lahat po tayo talagang pinagpapala ng Diyos. Hindi man natin talagang tunay na makita, pero hanggang tayo nabubuhay, tayo humihinga, patuloy tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen. Sino po ba ang unang magpapahayag ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay? Amen. Sino po? Ha? Mula January 1, 12 a.m. hanggang December 31. Alam ko maraming nagtusok doon sa cake. Nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Si Ate Tintin siguro. Kasi nila yung presensya ni Ate Tintin doon eh. Kaya kailangan siguro si Ate Tintin para mahayag ang kabutihan ng Panginoon sa kanya kahit hindi nakasama sa camp. Ay, sa One night ka. Sige, Ate. Praise God. Praise God, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Lord kasi tuningan na hindi madali makasurvive sa loob ng isang taon ng 2025. Talagang titikan ng laban, no? Talagang napakaraming pagsubok na pinagdaanan natin. Pero salamat sa Lord kasi tuningan na simula January hanggang ngayong araw na to, talagang naranasan natin kung gaano kabuti, katapat at kadakila ang ating Diyos. So kalahapon, salamat sa Lord kasi bagamat hindi ako nakasama doon sa gawain ng Panginoon, tunay talaga na ang lahat ng bagay ay may kadahilanan. So yun, kahapon halos mula umaga hanggang gabi, talagang walang ginawa kundi sabi-sabi tayo magkakatid. Pero napakabuti sa Diyos, talaga napakabuti niya, talagang grabe na nervous ko, talagang
salamat talaga sa Panginoon. Tapos kanina, salamat sa Lord kasi mula kanina umaga hanggang ngayong oras na to, nagpaalam ako, sabi ko, kay pala sa kanina naman ako natin. Sabi ko, yun, nagpaalam ako, okay naman, salamat sa Lord kasi, kasi kagad sa umaga talaga nagpaalam ako sa Lord niya, na mahali ako, yung pala nararamdaman niya rin na maaaring hindi siya okay sa araw na yung buong araw. Pero ngayon, nagpaalam ako kanina, hindi siya sigo. Nabagyari naman sa tao sa amin. Kaya salamat sa Panginoon talaga sa kagalingan, sa himala, talaga. Tapos kanina medyo mag-aaway naman kami kadalit. Eh sabi ko, syempre, baga masira-masura kayo mo yan. Ako ganyan yung taluto. Sabi na, kikirit sa nagkampana na bukusin na. Sabi ko, sige, matuyo ko ka lang kasi kayo na lang. Sige, okay na po. Matuyo ka, sige, hindi na lang. Sige na, dilig ka na. Sige na, tao ka na pa-active. Kaya ako talaga mga problema ako tutok. Salamat kay Believe. Kaya wala nang naghalaba. Kaya yun, salamat sa Lord talaga. Talaga nga kung Believe, makalala ko lang umaga, gabi. Tapos yun naman, parang ako okay siya. Sabi niya, sige, alam mo na sa simbahan. Kaya napakabuti sa Panginoon talaga. Sabi ko rin salamat. Di lang ang himala na binibigay mo sa buhay ng tatay namin, talaga sa pamilya namin, talagang grabe yung pamilya ni Lord. Kaya sabi ko nga, Lord, talaga wala na hindi kayang hindi kaya ipahayag sa pamamagitan ng pasasalamat, ang pasasalamat na para sa iyo. Kaya sa kanya lang papulit salamat. Amen. Ang Panginoon, yung kabutihan niya, hindi sapat yung salitang salamat lang. Sapagkat patuloy na tayong pinagpapala. Ang pagpapalang hindi natin inaasam sa binibigay ng pagkakalob ng Panginoon. Talagang walang pagpapaliwanag, walang katumpas na pasasalamat. No? Talagang ang Diyos ang tumigil sa ating buhay. Amen? Sino pa po ang pinagpala ng ating Diyos? Ang ipapahayag ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay? Rolon. Ano tayo? Roleta. Roleta. Kanina pa lang po. Okay. Sada. Meron? Pili ko si Mena kasi nung last time, sabi niya kasi kaya man, hindi pa ako nakakapagpapagod. Para tuloy-tuloy ka na sa last year. Ito yung huling taon. Marami ko dyan. Ang ganda na sa akin sa cake. Oo, ang ganda na sila huwag niya sa Ibigay ko sa iyo ang lahat. Ipahayag Ayaw, mo ayaw. ang Tayo lang pagpapagod naman. sa iyong buhay. Hindi ka na mapapalang sa Ha? Di ba nagsulat ka sa cake? Oo, yun. Para hindi nga ito tayo. Ito na ka na. Ito na ang may letter A. Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay natin. So, ayun. Happy New Year po sa ating lahat. So, ayun. Para sa akin po sa buong taon, nagpapasalamat ako kay Lord kasi kahit na madaming problema dumating sa buhay namin, sa pamilya namin, hindi niya kami pinapabayaan. At sana, sa darating na 2026, patuloy akong gamitin ni Lord sa ministry niya. Okay. Anong oras na? Pwede pa bang isa? Rolon. Roleta. Praise God. Alam ko naman lahat tayo pinagpala ng Panginoon. Pero ganun pa man, alam kong ipapahayag sa unahan ang pagpapalang ginawa sa inyo ng Panginoon. Meron pa po? Sige, huwag kayo magtara. Pwede kayong dalawa. Ayan, ako. Sige. Sige, ikaw na. Ladies first. Ayan, praise God. Ako, gusto ko lang mag-thank you kay Lord sa isang buong taon na hindi na-hospital si Papa kasi parang nung mga nakaraang taon laging pag December na-hospital si Papa, minsan Pasko, minsan magbabagong taon. Doon kami celebrate. Pero praise God ngayon talaga parang hindi talaga siya tinatake ng seizure niya. Tapos, nag-thank you din ako kay Lord sa daming struggle na dumating sa buhay ko, sa buhay ng family ko. Pero still,
favor talaga ni Lord. Talagang hindi niya kami pinapabayaan at nawa sa darating ngayon na 2026 na sana patuloy pa din na i-guide ako ni Lord, patuloy pa din yung blessing sa pamilya ko at sana mag-improve pa rin to seek God talaga na mas makilala pa siya ng mas lubusan. Kaya yung sobrang laking pasalamat ko kay Lord talaga ngayong taon kasi parang madaming nangyari sa buhay ko na hindi talaga expected pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi patuloy niya pa din akong patuloy niya pa din akong dinadala sa simbahan para itama talaga lahat ng pagkakamali na gagawa ko sa buhay. Kaya magaling na Lord. Praise God, tuloy yan ha. Kahit anong sakit, ang Panginoon ang tunay na tagapag pagaling talaga. Praise God. Lahat po ba tayo pinagpala? Amen. Parang malungkot tayo ngayon. Shake out natin yung kamay. Hallelujah. Praise God. Sasalubungin natin ang bagong taon na masaya kasama ang ating Panginoon na buhay. Amen? Hallelujah. So meron pa po bang magpapahayag ng kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang sarili? Hello? Nag-istorya daw. Ha? Ako, sa huli na ako. Praise God. Yun, kung wala na, napaka sa puso na hindi mahayag ang kabutihan ng Panginoon, lalo na last year na ngayon, last day of the year. So, ako nagpapasalamat ako sa Diyos. Tunay nga na katagumpayan ang gawain natin itong last. Patuloy tayong ginagabayan ng Diyos at patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Di ba? Kaya nga sunod naman na dalangin ko, Panginoon, yung pagpapaalala ko sa aming Panginoon ay nawa hindi namin makakalimutan at baka napag-swimming sa swimming pool, nalusaw na. Pero ganoon pa nga, tunay nga na ang Panginoon ang inaasahan natin. Kaya ako nagpapasalamat sa biyaya na pinagkaloob sa amin, sa ang ating Panginoon, patuloy na pag-iingat at gabay halos araw-araw sa pagbabiyahe. Talagang Sunday lang ang pahinga. Tapos, syempre, yun nga, may para sa Lord yung Sunday. Kaya, sa buong buhay talaga, nung simula na nag-work ako, kasi Saturday may work din, tapos Sunday para kay Lord. Wala talagang pahinga ang katawan. Pero ganun pa man, pag sa Panginoon, hindi tayo manghihina sapagkat doon tayo kumukuha ng lakas sa ating Panginoon. Sa Panginoon ang talagang nagpapasalamat ako. Ito malusog naman. Medyo tumataba na naman simula nung kaupo-upo na naman. Ganun pa man, tunay nga na nagpapasalamat ako sa Diyos. Mga kapatid, sino pa po ang magpapahayag ng kabutihan ng ating Panginoon? Wala na. So, dadako na tayo sa ating salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang magmimensahe sa gabi nito. Ang huling mensahe, magmimensahe sa 2025. Patuloy nga natin na ipasok sa isip at puso natin ang mensahe ng ating Panginoon. Sino po magmimensahe? Si Ate Tintin. Tinatawagan ko na po ang ating para sa salita ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister. Praise God. Ayan, praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Medyo maingay lang talaga sa labas, no? So yun, praise God. Isang minsan pa na tunay na mapagpala ang gawing ito sapagkat minsan po tayo ay nagsama-sama upang sama-sama magpuri sa Lord at magbulay-bulayan ang kanyang banal na salita. So bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, pakitingnan mo po muna ang iyong katabi. Kaliwa kanan, ang pakicheck nyo po yung sa likod, sa harap. Yun. At kumustahin naman po natin sila. Yan, praise God. Alam niyo po ba,
bagay po na napakahalaga sa isang tao ang nakakamusta pa o kinakamusta pa. Amen? Oh, praise God. Minsan pa, kumustahan mo naman ang katabi mo. Yan, praise God. Tunay no, talagang mabuti si Lord sa buhay ng bawat isa. Dahil sa bawat pamumusta ng bawat isa sa atin sa oras na ito, talagang makikita natin sa bawat isa ang kadakilaan at kabutihan ng ating Diyos na buhay. Kaya minsan pa, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan at dinadakila. Lord, tunay nga, Panginoon, na nagbabago man ang taon, ngunit Ikaw, Diyos, ay hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Salamat o Diyos sa gabing ito, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami, Panginoon, minsan tayo mag-aaral ng iyong banal na salita. Patuloy, Panginoon, na pagkalain mo ang bawat salita mo na aming mapag-aaralan ngayon. Patuloy nga ako, Panginoon, na paunahin mo kami at patuloy nga ako, Diyos, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpahayag ay mapahayagan sa bawat isa sa amin sa gawin ito. Patuloy mo po kami samahan, Panginoon, at pagpalain, Ama. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. And praise God. Grabe na, parang maganda na po si So yun, praise God. Tunay nga po, mga kapatid, no, kapag halimbawa may bago tayo, ay di ba, kumbaga, lahat ng bago ay maganda gamitin, di ba, parang excited. Tapos kapag bagong taon, syempre masaya, di ba? Naalala ko nung bata pa ako na kapag, halimbawa, yun yung pinakamasayang araw, kasi po yung mga bagong taon. Praise. So yun, kaya po, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. Ito po yung mensahe ng Lord bago magtapos ang taon ng 2025. Tunay nga po mga kapatid na sa buong isang taon ng 2025, napakarami pong nangyari, naganap sa mga buhay natin. Maaaring masaya, maaaring malungkot, maaaring tagumpay, o maaaring kabiguan din. So talagang napakarami, no? Mga iba't ibang mga pangyayari na atin pong naranasan sa loob ng isang taon. So ngayon po, pag-aralan po natin, dako na po tayo. Atin pong buksan sa Isaiah, chapter 43, verse 18 to 19. Sabi po, pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan. 19. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. So praise God, no? Sabi po sa Isaiah, sabi nga po kanina, talagang napakarami pong mga naganap sa mga buhay natin, maaaring malungkot, maaaring masaya, maaaring tagumpay, maaaring kabiguan, maaaring matinding bigati at sakit na nararamdaman. So ano man po yung mga naranasan po natin sa nakaraan at sa, ano ba, itong magtatapos na taon, ano man po yung mga bagay na, sabi po dito, dahil bago natin nakikinig po ng sabi po, pero huwag na rin yung isipin pa ang nakaraan. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. So tunay nga po na, mga kapatid, ano man po yung mga nangyari sa atin sa nakaraan, minsan kasi parang halimbawa, di ba, lumilipas at lumilipas yung mga taon, pero may mga bagay sa buhay natin na akala lang natin nakalimutan na natin, pero hindi pa pala. Lumipas lang yung taon, pero yung pain nandoon pa rin. Sa buhay ng isang tao, akala lang natin wala na, pero nakatago pa pala siya. So mayroon din palang, meron kong paalala mula sa salita ng Panginoon. Sabi po, na sabi nga po, yung
po sa salita ng Panginoon sa Isaya dahil gagawa siya ng bagong bagay na nangyayari, na nakikita at gagawa siya ng bukal sa disyerto, di ba? Yung ano ng Lord, kasi itong verse na to, ito po yung panahon na ang mga Israelita po ay inaalis po ni Moises doon sa Egypt. Na kung saan sila inaalipin po, na kung saan hindi po maganda ang kanilang kalalagayan, ang kanilang nakaraan sa bansang kanilang pinagalingan na kung saan ginawa po silang alipin, at sila po ay naglalakbay patungo po sa lupang pangako. Di ba napakasarap pakinggan, lupang pangako. So papunta po sila sa lupang pangako. Ngunit talagang kung babasahin po natin ang story nila, ang istorya ng kwento na yon, talagang ang dami nilang reklamo na parang nasabi nila na hindi sana sila inalipin. Ngayon kung sinasabi ko doon na hindi sila inalipin sa Egypt dahil hindi sila makakaranas ng buto, yung mga ganun. Pero nag-provide naman si Lord, diba? Kung babasahin natin ang mula hanggang simula hanggang bukas ng kwento. Pero yun, lagi pa rin nilang binabalik-balikan yung pangyayari na meron sila sa Egypt. Habang tutuusin, habang naglalakbay sila, merong napakagandang lupang pangako na naghihintay sa kanila. Pero wala silang ibang ginawa kundi, yung nasa Egypt kami, ganito, ganyan. Di ba ganun yung tao? No? Pero yun, praise God. Kaya po sa buhay po natin mga kapatid, tunay nga po na kung ano man po yung mga nangyari sa nakaraan, sabi po doon, limutin na. Kasi talagang meron po, dapat po tayo ay mas mag-focus sa mas darating. Diba? Sabi nga po, lalo na pag nananampalataya, ano sabi po dito, na si Lord gagawa siya ng mga bago sa buhay natin. Amen po ba? Sabi po, number 1 po, talagang limutin po natin ang nakaraan. Gaano man kapangit, gaano man kasakit, gaano man kahirap ang nakaraan po ng isang tao, dapat po natin limutin. Sapagkat meron pong mas pinakamagandang bagay na darating sa inaharap at maging sa kinabukasan kapag kasama mo ang Diyos. Amen. Praise God, tunay nga po na kapag kasama natin si Lord sa buhay na ito, gaano man karami ang mga pangit na nangyayari o nakaraan, palagi merong magandang bukas at mangyayari kapag kasama natin si Lord. Lagi pong sariwa ang kanyang mga pangako. Tandaan po natin mga kapatid, minsan po sa buhay ng isang tao, kaya po maaaring po hindi maganda ang nakaraan na nararanasan ng tao sapagkat maaaring dahil po yun sa mga maling decision na bunga na ginawa ng isang tao, kaya sa kasalukuyan ay nagkakaroon po ng hindi magandang naganapan ng pangyayari. Pero alin man po doon mga kapatid, kung yung pangit man doon na nakaraan o pangyayari, bunga man po ito ng hindi magagandang decision sa buhay or bunga man ito ng isang pagsubok sa buhay, lagi po natin tatandaan ano pa man iyan. Ang sabi po sa Isaiah 18, limutin na ang dating mga bagay. Amen. Gaano man kasakit, gaano man kahirap, sabi po, limutin na ang dating mga bagay. Sapagkat meron pong bago na gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay natin lahat. Amen. Naniniwala po ba tayo na may bagong gagawin ng Diyos sa mga buhay natin? Amen. Okay, para ka na tas-12 ha? Yan, praise God. Panguna po, naalala niyo ba? Inipunan po natin ang nakaraan. Ano man ang nakaraan na yan. Ay, wala eh. Okay, ano man yung nakaraan na yan, gaano man yan kapangit, gaano man yan kapangit. Nawa, ngayong 2025, maaaring yung mga nakaraan, akala lang natin nakalimutan na natin siya, pero hindi pa pala. So dapat, ngayong taong 2025, tunay na naghilom o maghilom na ang sugat sa puso na kung ano man yung mga pangit na nakaraan. Sabi po sa Isaiah, limutin na ang dating mga bagay. At pangalawa po, sabi po dito, ituon po natin ang ating isipan sa ngayon at sa darating na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sabi po, dahil bagong bagay na ang gagawin po, ito'y nangyayari na nakikita ng libro. Gagawa ako ng taas at mga bukal ng disyerto.
naman sana yung handa ng Lord sa kanila, pero yun nga, palagi silang nakatingin sa nakaraan, kaya hindi sila makausad doon ng maayos, mga tiwasay sa lupang pangako, kasi lagi nilang binabalikan yung nakaraan nila. So hindi man lang nila na-focus ang kanilang tanaw doon sa napakagandang inihanda ng Diyos sa hinaharap. So kaya po sa panahon po natin ngayon, dapat po, lalo na kapag ikaw ay isang mananampalataya, dapat po lagi tayo nakapokus sa gagawin ng Diyos sa bukas. Amen. Kung anong ginawa ng Lord, nakatagumpayan sa buhay mo nung nakaraan, mas may gagawin pa ang Diyos sa buhay natin sa hinaharap. Amen. Sabi po, gagawa siya ng mga bagong bagay. Sino po dito yung excited sa mga bagong bagay na gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? So, amen. Kaya po, tandaan po natin, Tira muna. Yun, praise God. Sabi po sa pangatlo, dapat yung excited tayo sa mga gagawin ng Lord sa ating kinabukasan. Talagang patuloy po natin na panghawakan ng salita ng Diyos na patuloy siyang merong inihahandang magaganda at mabubuting bagay para sa ating lahat sa kinabukasan. Halimbawa ngayon, tapos yung mga nakaraan na meron tayo minsan, mga pinagsisisihan na halimbawa, mga bagay na nagawa natin na hindi maganda, or maaaring mga bagay na hindi natin nagawa na dapat nagawa natin. Halimbawa sa paglilingkod natin sa Lord, na tunay na po na hindi man po natin nagawa yung pinaka-best po natin ngayong taong 2025, nawa po magawa na po natin ang pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoon ngayong darating taon na taon ng 2026. Amen. Praise God. Sa pagkatuloy po na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, makapangyarihan, kaya talagang deserve niya yung paglilingkod na ibibigay sa Kanya, yung pinaka-the best. Kaya po, minsan sa buhay natin, di ba, may mga pinagsisisihan tayo, di ba, hindi natin nagawa para sa Lord. Noong mga nakaraang panahon ng buhay natin, hindi na natin may babalik yun, mga kapatid. Pero yung ngayong darating na taon ng 2026, may magagawa po tayo. Amen. Meron pa po tayo mas magagawang the best para sa Panginoon. May pagkakataon pa tayo. Kasi yung mga nakaraan, hindi na natin may babalik eh. Ano man yung nakaraan na yun, wala na. Tapos na yun. Pero yung ngayon na darating, may magagawa ka pa para sa Panginoon. Amen. Malakas nga ng palakpak para sa ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, tunay nga po na ano man yung mga pinagdaanan natin, mga pagsubok, mga kalungkutan, or gaano pa man kabibigat. Kanitindi ng mga pagsubok, lagi po natin pakakatandaan, may lagi pong bagong inihanda ang Diyos sa ating mga buhay. Lagi po siyang may magandang plano at may magaganda pa pong gagawin sa mga buhay natin. Mayroong gagawin pa ang Diyos na mga bagay na mabuti para sa ating lahat. So, kasi yung mga sabi ko dito, sabi ko dito, alam ko kung paano tututuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kakumaan nyo at sa plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng kabuting kinabukasan. Amen? Kaya lagi po natin pakakatandaan, gaano man kapait, kasaklap ang nakaraan. May pangako pang Diyos ang sabi niya, magbibigyan na tayo ng pag-asa na magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan. Amen. Sino po dito ang excited na sa mabuting kinabukasan na inilaan ng Diyos para sa ating lahat? Amen. Kaya mga kapatid, nawa po, talaga pong i-claim natin yung mga mabubuting bagay, magagandang bagay na gagawin pa ng Diyos sa ating mga buhay. Napagawa po talagang yung realidad sa buhay nito, talagang makakaranas tayo ng kabibuan, kalungkutan, pagsubok,
tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Pero lagi natin pakakatandaan, daanan or pagdaanan, kung maranasan man natin lahat ng yon sa mundong ibabaw, makatarungan ng Diyos. Hindi lang pagsubok, hindi lang kapalitan, hindi lang kahirapan ang nararanasan o mararanasan natin sa mundong ibabaw. Tapat ang Diyos sa kabila ng lahat ng yon, mabuti siya at meron siyang magandang plano para sa ating kinabukasan. Meron siyang mabuting plano para sa ating kinabukasan. Amen. Kaya mga kapatid, tunay po na patuloy po natin panghawakan ang salita ng Diyos. Hindi man maganda ang nakaraan, naniniwala tayo, merong gagawin ng Diyos na maganda sa kinabukasan. Amen. Praise God. Sapagkat tunay nga po na makatarungan si Lord, hindi laging pangit yung nangyayari. Meron din po magagandang bagay na mangyayari sa buhay ng isang tao, lalo na po sa mga mananampalataya o sa kanyang mga anak na patuloy na pinanghawakan ang kanyang pangako. Praise God. 11:06 pa lang. Kung nag-testimony dito na kami, maabot pa yung sing mas madali. Sing siya. Para ako kasi siya eh. Nagdala-dala pa. Hanggang 1 hour ba? Maraming kanta. Hanggang 1 hour ba? Maraming kanta. Hindi, I mean, Nabunta na lang hindi sa pa, kanta. hindi pa talaga pero yan. 7 hours. Yun, praise God. So, bakit lang po talaga, lang po. So, yun, talagang mabilis lang po na mensahe ng Lord. Napakakatandaan lang po natin mga kapatid na sabi mo sa Isaiah, una, natandaan nyo? Ay, may pala nyo kayo nabila nakatanda. Kalimutan na nakaraan. Kalimutan. O, pangalawa. Yan, ituon po natin yung ating isipan, yung puso sa mga bagong bagay at magagandang bagay na gagawin ng Lord sa mga buhay natin. Tsaka maging excited po tayo sa gagawin ng Lord. Nawa po, mga kapatid. Pakicheck mga hindi ako nakatabi mo. So yun, bago tayo magtapos. Check. Bago tayo magtapos ng kumbaga, mayroon tayong sasabihin sa katabi natin. Then after nun, sabihin natin sasabihin Amen. Kaya, bakit mo alam na magtabi mo ka nakangiti? Bakit sabi nga, I see you somewhere? And you're looking much better than you're looking right now. Amen! Amen! Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon at nawa po, talagang patuloy po na excited tayo sa gagawin ng Lord. Pero nawa po, hindi lang po tayo excited sa gagawin ng Diyos sa mga buhay natin. Nawa po, excited din po tayo maglingkod sa Panginoon. Nawa po, excited din po tayo na gumawa ng paglilingkod sa Panginoon na hindi natin nagawa ngayong taon. Nawa po, kung hindi man natin nagawa ngayon, magawa po natin yung best natin sa paglilingkod sa Lord sa taong 2026. Nawa po, mas mainam, mas pinakamabuti, at pinakamabuting haring handog na bibigyan natin sa Lord. So tayo pong lahat ay tumayon, manalangin. Lord, Panginoon, maraming salamat o Diyos. Minsan ka sa salita mo, Panginoon, na patuloy nagpapaalala sa ating Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, kung ano man yung mga hindi namin nagawa, nagpapalingkod sa iyo sa nakaraan, gawa po, Panginoon, nagawa namin sa susunod pa panahon o taon ng buhay namin, Panginoon. Dalawa o Diyos, bibigay namin ang pinaka-best Yes, Lord. sa iyo, Panginoon. At gawa, Panginoon, ano man yung mga hindi magandang nakaraan, gawa o Diyos, maranasan namin, Panginoon, ang pinakamabuting bagay, kinabukasan, na ihanda mo para sa amin. Maraming salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay sa Panginoon. Pagpupuli sa ating Diyos hanggang sa next year. Matapos tayo next year. Diba? Isang taon tayo magpupuli sa Panginoon. Pero bago po yun, ang paalala ng Panginoon, Sister Bukas na may isang Bible verse lang, Hebreo 13:8. Ito po,
Sino po ba nakakilala ng Yesu Cristo? Amen? Kilala po natin ang Diyos na si Jesus. Amen? Amen? Amen. Ito po ang paalala ng Panginoon. Si Jesus po ay hindi Jesus lang ng 2025. Sabi po dito, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Masabihin mo, pagkakailan ka ng Panginoon Jesus. Amen. Handa na ba tayo mag-uwi sa Diyos na buhay? Amen. Kung mas maingay sa labas, dapat mas maingay tayo. Amen. Woo! Dahil ang pag-ingay natin ay para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Pero parang malungkot tayo. Tayo may masaya para sa Panginoon. Amen. Okay, tinatawagan ko na po ang ating magpapaawit. Kumuyo lang yan. Sabi mo, saan kaya po sa labas? Hey. Doon ka. Iwasay kayo daw tayo para sa Panginoon. Kumuyo lang yan. Sabi mo. Wala kayo. Praise, praise. Hallelujah. Ganyan lang. Hindi kaya sa simbahan. Isa. May taga-imin kita. Sa Ate Joy. Sandali natin yun. Ito ko tagilid yan. Ba't natatakot sa kami? Napagara po dito. Hindi, pagkawala ni Ate Joy. Taga-imin na. Praise God! Ano ba ang mga Hindi nga naman ang panahon, pagkakataon talagang tuloy ang pagpupuri sa ating Diyos. Pagkatalunin natin ang ingay na sa labas, dapat talagang magtagumpay dahil sa ating Panginoon. Amen po! Yes, Lord! Hallelujah!
Ba't tayo pinakita?